Marcus' point of view. Hinding-hindi siya makakapayag na iiwan na lang siya ni Danica basta-basta. Aaminin niyang kasalanan niya. Nagiging marupok siya. Dahil nasaktan lang naman siya kaya siya nagpunta sa resto bar na yun para maglasing. Pero yun ang pagkakamali niyang nagawa. Sinamantala ng ex niya ang kalasingan. Ginamit nito ang pagkakataon para masira silang dalawang mag-asawa. Nilasing siya ni Nancy para makapasok ito sa loob kasama siya. At naabutan niyo ni Danica. Hindi niya kayang pagtakpan ng sarili. Nagkamali siya. Nadala siya sa kapusukan ng ex niya. Nung nahuli siya ni Danica sa akto, umalis na lamang ito nang hindi siya nakapagpaliwanag. Dali-dali siyang nagbihis para sundan ng asawa. Babe, saan ka pupunta? Ano, susundan mo pa rin ba ang babaeng yun? Di ba sinabi mo niloloko ka lang niya? Bakit mo pa susundan? Pabayaan mo na si Danica. Nandito naman ako, oh. Halika rito. Ituloy na natin ang ating ginagawa. Malambing na saad ni Nancy. Tumigil ka, Nancy. Hindi ko alam kung bakit ako nagpadala ulit sa'yo. Nung iniwan mo ko, wala na akong pagmamahal na natitira para sa'yo. Or kahit nakatiting na respeto. Nadala lang ako dahil sa kalasingan at sama ng loob ko. Pero hindi ibig sabihin nun, mahal pa rin kita. Guard, pakilabas ang babaeng to. At wag na wag nang papapasukin ulit kahit kailan. Galit na saad ni Marcus. Hindi ako makakapayag na iwan mo ako, Marcus. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka lang sa akin. Siguraduhin ko lang na wala kang mapupuntahan at matatakbuhan, kundi ang pabalik sa akin, sa piling ko. Inis na wika naman ni Nancy. Sa kabilang dako naman ay galit na nagmamadaling lumabas ng resto bar si Danica. Manong Lito, tawag ni Marcus sa driver. Sa mansyon tayo, bilisan nyo. Baka hindi ko na maabutan ng asawa ko. Nilabas niya ang panyo at may inispray na pangpatulog. Manong, mamaya pagdating natin dun, itigil mo ang kotse sa kanto para hindi agad tayo mapapansin na nandun tayo. Alam ko na may balak ang asawa ko na lumayas na naman. Iho, ano ba talaga ang nangyari sa loob? Bakit ganun ang reaksyon ng asawa mo kanina? Luhaan, at kahit kami nilagpasan at ayaw kaming kausapin. Basta pumara na lang ng taxi. Sabi niya'y hintayan ka namin dahil alalang-alala sa'yo ang mga magulang mo. Manong Lito, mali ang kanyang pagkakaintindi sa nakita niya sa amin ni Nancy. Naroon na ako sa loob ng dumating ang babaeng yun. Tulog na tulog ako dahil sa kalasingan. Basta naalimpungatan na lang ako na nasa tabi ko na siya. Medyo nadala ako pero wala, hanggang dun lang yun. Mahal na mahal ko si Danica. Kahit nagkabalikan pa siya at ang ex niya. At alam ko na balak niya na akong iwan. Dahil kitang-kita ko sa CCTV na magkasama sila ng lalaking yun sa loob ng CR kanina. Kaya ako naglasing dahil sa sama ng loob ko. Akala ko dahil ikakasal na kami at dahil nasa iisang bahay na kami nakatira, mabilis niya na akong matututunang mahalin. Pero bigo ako. Labis akong nasaktan sa nakita ko kaya hindi ko na din alam ang nagawa ko, Manong Lito. Pero maniwala kayo, wala akong balak na lukuhin si Danica dahil mahal na mahal ko siya. Malungkot na saad ni Marcus. Danica's point of view. Nanay LV, kapag pumunta dito si Marcus, pakisabi, wag na muna niya akong hahanapin. At pakisabi sa mga bata na babalik din ako pero hindi pa sa ngayon. Gusto ko muna sanang mapag-isa. Alam ko naman na hindi niya pababayaan ang mga anak namin. Pasensya po at biglaan ang pag-alis ko. Naiiyak na saad ni Danica. Iha, ano ba talaga ang nangyayari? Ilang linggo na lang at kasal nyo na. Aba, pag-isipan mo ang gagawin mo. Hindi yung basta ka na lamang tatakas kapag nagkakaproblema kayong dalawang mag-asawa. Harapin mo, Iha, ang asawa mo. Isang karuwagan ang basta nalang tatakbo sa isang problema. Kawawa naman ang mga bata kung pati sila'y maapektuhan sa away niyong mag-asawa. Basta, wag na wag mong hahayaan na masaktan sila, anak. Nanay ka na. Isipin mo naman ang mga anak mo bago ka magdesisyon. Mahabang paliwanag ni Nanay LV. Para naman siyang sinampal sa mga sinasabi nito. Tama si Nanay LV. Hindi ako dapat tumatakbo sa problema. Wala naman akong ginagawang kasalanan na. Bakit ako ang kailangang umiwas? Bakit nga ba? Bakit nga ba ako tumatakbo? Aniya sa sarili. Tama ka, Nay LV. Sorry po.
Don't worry, hindi na ako aalis. Pero hindi na rin po ako babalik sa bahay ni Marcus. Bukas na bukas, magre-resign na ako bilang sekretary niya. At wala nang kasal na magaganap. Hahanap na lang ako ng ibang paraan kung paano makabayad sa pagkakautang namin sa pamilya ng mga Sebastian. Inis niyang saad na kinahinto ng yaya niya. Matanda ka na, Danica. Alam mo na ang tama at mali. At sana'y pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mong desisyon sa buhay. Dahil baka pagsisihan mo ito sa bandang huli. Saad pa ni Nanay LV, bago siya tinalikuran. Nancy, tigilan mo na si Danica. Ikakasal na dapat tayo eh. Pero nalalaman ko na may interes ka pang balikan si Marcus, na ngayon ay fiancé pala ng dati kong girlfriend. Nakakatawa lang dahil pinagpalit ko ang pinakamatinong babae para lang sa isang kagaya mo na hindi nakukontento sa isang lalaki. Sinayang ko ang pagkakataon na sana ay masaya ko sa babaeng alam kong nagmamahal sa akin ng totoo. Labis akong nagsisisi dahil niloko ko si Danica at sinaktan. Tama nga sila, kapag nawala na ang taong nagmamahal sa'yo, saka mo lamang sila hahanapin at papahalagahan. I'm sorry, pero the wedding is cancelled. Wala nang kasalang magaganap, Nancy. Mali na pinili kita kaysa kay Danica, lalo na't alam kong niloloko mo rin ako. Seryoso na saad ng lalaki. Carlos naman, minahal kita. Akala ko lang mapapantayan ko na si Danica kapag naagaw na kita sa kanya. Pero hindi pa pala. Dahil ang taong iniwan ko noon dahil sa ambisyon kong maging isang sikat na modelo, ay mahal na mahal ko pala. Kilala mo ko, Carlos. Kahit sino kaya kong gamitin para makuha ko lang inaasam kong tagumpay. I still love him, pero tinatanggihan niya ako dahil pa rin kay Danica. Lahat na lang ng ginusto ko napupunta sa kanya. Ano, Carlos? Akala mo kapag hiniwalayan mo ako, tatanggapin ka niya ulit? Pero totoo, hindi ko alam kung anong nagustuhan ko sa'yo nun para agawin kita sa dati kong best friend. Siguro gusto ko lang siyang lampasan sa lalaking minamahal niya. Well, nakaya ko na agawin ka sa kanya. Siguro, this time, magagawa ko rin ulit yun kay Marcus. Let's make a deal, Carlos. Sa'yo si Danica at sa akin naman si Marcus. Let's make them fall in love us again. Hadlangan natin ang pagpapakasal nila. Pareho pa natin silang mahal, hindi ba? So bakit hindi tayo magkasundo at magtulungan? Babawiin natin sila. O ano, payag ka na ba sa plano ko? Nakangiti pa na saad ni Nancy. Nahihibang ka na talaga, Nancy. Pero deep inside, pinag-isipan ni Carlos ang sinabi ni Nancy. Yun na lang ang huling naisip niya para subukang agawin si Danica kay Marcus. Kahit mali, ay pumayag siya sa plano ni Nancy. Danica's point of view. Iha, saan ka ba pupunta? Itong batang to. Madilim na dyan sa labasan. Baka kung mapano ka pa. Naku, malalagot ako sa asawa mo niyan. Alam mo bang pinagbilin ka niya sa akin kapag narito ka, ay huwag kitang pabayaan, kayo ng mga bata. Natatarantang saad ni Nanay LV. Nay, saglit lang naman po ko eh. Reklamo niya sa yaya niya. Masyadong overprotective ito sa kanya. May pupuntahan lang po ako dyan sa Starbucks, Nay. I'm just meeting an old friend. Uuwi din po ako agad. Okay, sige iha. Pero mag-iingat ka ha. Marami pa namang nagkalat na masasamang tao ngayon dyan sa tabi-tabi. Sige Nay, malapit lang naman po ang Starbucks. Kaya lalakarin ko na lang po. Don't worry Nay, safe naman po dito sa lugar natin. Paliwanag pa ni Danica. Ano naman kaya ang kailangan ng ex niya sa kanya? Kailangan niya na itong kausapin para matapos na at magkaroon na sila ng closure. Napatunayan niya nang hindi niya na ito mahal dahil ang puso niya ay nasa tatay na ng mga anak niya. Just this once, kakausapin ko siya. Ayaw ko naman na lagi na lang niya kaming guguluhing mag-asawa. Aniya sa kanyang sarili. Medyo kinilabutan siya kanina pa dahil parang may sumusunod sa kanya. Pero tuwing lilingon naman siya ay wala namang tao. Binilisan na niya ang kanyang paglalakad. Kinakabahan siya kasi parang may kumakaluskos sa kanyang likuran. Oh my God! Tatakbo na sana siya nang may biglang humablot sa kanya. Nagpipigla siya subalit bigla nitong tinakpan ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay nanghihina siya dahil sa amoy ng kung ano ang ipinahid nito at pinaamoy nito sa kanya. Pero bago pa siya mawala ng malay, nagawa pa niyang kalmutin ang braso nito.
Kainis ang tulis ng kuko niya, boss. Kitang-kita niya ang sugat nito sa braso. Sige, gamutin mo muna yan. Ako na ang bahala sa asawa ko. Ang gandang babae at ang amo ng muka, pero parang tigre. Bubulong-bulong ng tauhan niyang nakalmot ng asawa. Nginisihan niya lamang ito. Kasalanan niya ba kung bakit hindi ito maliksi? Sumisipol pa siya habang niyayakap si Danica pahiga sa tabi niya. Start the car. Saad niya sa driver. Alam mo na kung saan. Ngayon lang ako nakakilala ng babaeng kagaya mo, Danica. At mas lalo kong nai-inlove sa'yo. Tignan natin kung makakatakas ka pa sa akin. At balak mo pa palang makipagkita sa ex mo na yun, ha? Well, sorry love. Pero hindi ko hahayaan yun. Sisirain ko ang sino mang gustong umagaw sa'yo. Kahit na sino na gusto tayong paghiwalayin, pagbabayarin ko. Mang Lito, pakisundo ang mga bata sa bahay at isama mo ang mga magulang ko sa isla. Pero wala kang pagsasabihan. Sige na Mang Lito, pwede mo na akong iwan. Wika ni Marco sa driver nila. Pagkarating nila dito sa isla, agad niyang inutusan ng driver para sunduin ang mga magulang at mga anak. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Danica. Para bang may kakaiba sa paligid niya. Hindi ito ang kwarto niya pero nasaan siya. Naaalala niya ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Bumukas ang pintuan at pumasok ang mga anak niya. Mommy, gising ka na po. Hinihintay ka namin kanina pa. Bakit mga anak? Anong meron sa labas? At teka lang, bakit parang hindi ito ang kwarto natin? Nagtataka na tanong ni Danica. Nasa isla po tayo, Mom. Kaya tara na po. Baka naiinip na sila Lola. Anong sinabi niyo? Isla? Paano ko nakarating sa isla? Teka lang, baby. Ibig bang sabihin ito? Kasama ko kayong pumunta rito? Pero wait lang. Parang natatandaan ko ng mga nangyari kagabi, ah. Marcos, ikaw ang may plano ng lahat ng to. Humanda ka talaga sa aking lalaki ka. Nakakainis. Kinuha siya ng lalaking yun. At heto, kaharap niya ngayon ang mga magulang niya kasama si Nay LV. Habang inaayusan siya ng mga ito. Kasabwat din pala ang yaya niya. Paano na ang pagtakas niya? Ngayong sapilitan na siyang ikakasal. Ready na daw ang pagaganapan. At naroon na daw ang pare. Paano pa siya tatanggi kung naroon na pati ang kambal niyang anak? It's a garden wedding. Simple lang ang arrangement pero ang ganda. Pangarap niya talaga dati pa na ikasal siya sa isang napakagandang lugar kung saan maraming bulaklak. Pero hindi ganitong kasalan ang pangarap niya. Sa pilitan ng kasal. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya si Marcos, pero may kasalanan ito sa kanya at kailangan nilang mag-usap ng maayos. Kahit ayaw niyang magpakasal sa binata, hindi pa rin niya kayang ipahiya ito sa mga bisita. Lalong-lalo na sa mga magulang nito at kapatid. She pretend that she's happy in front of them, her kids and in-laws. Pero kapag sila nalang dalawa ay hindi niya na ito kinikibo. Kanina'y parang gusto niyang tumakas sa kasal, pero sa huli pinili niyang mag-aido rito sa harap ng pari. Now, I am Danica Bautista Sebastian. Kasal na ako sa lalaking mahal ko, pero hindi ako mahal. Kahit napilitan lang siya sa kasalay, umasa pa rin ako na matututunan niya akong mahalin para sa daddy ng mga anak ko. At least doon man lang ay nagawa kong pasayahin ng mga anak ko. Ang mabigyan sila ng buong pamilya. Love, let's dance. Hindi na siya tumanggi nang isayaw siya nito. Napakaraming mga bisita na nagpalakpakan. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Kaya naman pinaunlakan niya ang asawa. May tamang oras para komprontahin ang asawa niya. Sa ngayon, pagtutuunan niya ng pansin ng dalawang yun, na ugat ng lahat ng to. Uunahin niyang magaling niyang kaibigan. Love, thank you so much dahil pumayag kang magpakasal sa akin. Oh, stop Marcos. She rolled her eyes on him. Alam naman nating pareho na umatras na ako sa kasal, hindi ba? Pero dahil inipit mo ko, kaya napilitan akong pumayag. Sana naman Danica, kahit ngayon lang, magpanggap ka namang masaya. I'm warning you, kasal na tayo. Kaya sana tigilan mo na ang pakikipagkita sa ex mo. At kapag ako napuno, may kalalagyan siya.
Nakatiim ang mga bagang nito habang punong-puno ng panibugho ang nababanaag niya sa mukha nito. Napakurap siya nang maramdaman ng higpitan pa nito ang yakap sa kanya. Talaga? Then go ahead, do it. I don't care. Gawin mo. Isama mo na rin ang babae mo para quits na tayo. Pareho silang mawawala sa mga landas natin. Masaya yon, hindi ba? Inis na saad ni Danica sa sarili. Ewan ba niya pero ang bilis talagang uminit ng ulo niya nitong mga nagdaang araw. Gigil na gigil siya sa pagmumukha ng lalaking to na ngayon ay asawa na niya. Pero kapag wala naman ito sa tabi niya, hinahanap-hanap niya ito palagi. Ano ka ba, Danica? Ang tanda mo na para gumanyan ka pa. Kastigo niya sa kanyang sarili. Normal bang makaramdam ng ganito sa kanyang asawa? Sana ngayong kasal na sila ay maging maayos na ang pagsasama nila. Ayaw niyang masakta ng mga bata. Gagawin ko talaga ang sinasabi ko, wife, kapag napuno ako. Hindi ko kayang makita kang kausap ang ex mo. Napapalatak naman si Danica sa itsura ni Marcus. Mukha kasi itong asawang nagsiselos. Ayaw niyang umasa pero sana mayroon itong nararamdaman sa kanya. Dahil kakapit siya para maging isang buong pamilya sila. Para sa mga anak ay susugal siya. Para sa sarili susubukan niya. Danica, can we talk about us? Bakit ba sa tuwing nagkakaproblema tayo, ay lagi ka nalang tumatakbo palayo? About yesterday, I'm just hurt and drunk. Dahil that time, nagising na lang ako na nasa tabi ko na si Danica. Trust me, yung nakita mo ay mali. Akala ko ikaw ang kasama ko, but I realized na hindi mo amoy yun, so I decided to push her, kahit lasing ako. Love, wala akong balak na lukuhin ka. I love you so much. Titig na titig si Marcos sa kanyang muka, habang nangungusap ang mga mata nito. So kung ganun, kagagawan pala ng magdaling na Nancy na yun. Bukas na bukas ay haharapin ko siya. Ipapakita ko sa babaeng yon kung hanggang saan lang siya sa lugar niya sa buhay ng asawa ko. Lalo na't kasal na sa akin si Marcus, so wala na siyang karapatan na hawakan at halikan ng asawa ko. Ipapakita ko sa babaeng yon kung gaano ko kasama pagdating sa mga taong mahal ko. Aniya sa kanyang sarili. How about you, Danica? I want you to explain to me sa kung anong nakita ko sa CCTV kahapon. Anong meron sa inyo ni Carlos? Kung talagang nakita mo sa CCTV, sana nakita mo rin na hinila niya ako at hindi ako kusang sumama sa kanya. Don't worry, kahit naman anong gawin niya, hindi niya ako pwedeng bawiin sa'yo. Kasal na tayo. At aaminin ko sa'yo na mahal na mahal din kita, Marcus. Hindi ko namamalaya na sa pagdaan ng araw, minamahal na pala kita. Anyway, he's my ex-boyfriend, si Carlos. Pero nakamove on na ako sa kanya. Siguro it's time na para malaman mo ang nakaraan ko. Engaged na kami noon nang mahuli ko sila at ng best friend kong si Nancy. Magkasama sila sa kwarto. You'll see kung anong naramdaman ko nang makita ko kayo sa ganong pwesto. Pakiramdam ko sa pangalawang pagkakataon, niloloko ulit ako at inaagawan. At saka parehong babae pa. Pero this time sa taong bago kong minahal. Naisip ko nga na baka may mali na sa akin, kaya palagi na lang akong niloloko. I swear to God, Danica. Pamula nung unang araw na nagkasama tayo, meron na akong naramdaman para sa'yo. Kaya masaya ako nang magkita tayo, lalo na nang malaman ko na nagkaroon tayo ng anak. Kaya gagawin ko ang lahat para mabuo tayong pamilya, at hindi ko hahayaan na masira yon. Buong puso na saad ni Marcus. Mahal din kita, Marcus. I'll promise na kapag nagkaproblema na ulit tayo, hindi na ako basta maniniwala agad sa mga sinasabi ng iba. At nakikita ng aking mga mata. Pangako, pakikinggan kita at hihintayin ang paliwanag mo. Mahal na mahal kita. Napangiti naman si Marco sa sobrang kasiyahan. Bago ginawaran ng halik sa labi ang asawa, na agad namang tinugon ni Danica. Masaya si Danica dahil nahanap na niya ang taong para talaga sa kanya. Ang lalaking tumanggap at nagmahal sa kanya ng sobra. At gagawin niya ang lahat para hindi masira ang pamilyang binuo nila. Makalipas pa ang ilang buwan, nagkaharap muli si Carlos at Danica. Pero kasama na ni Danica si Marcus sa paghahanap nila ng dating nobyo. Humingi ng tawad si Carlos sa kasalanang nagawa nito sa dalaga.
Pinatawad naman ito ni Danica at kinalimutan na niya ang nakaraan. Ngayon ay namumuhay na si Carlos sa ibang bansa na masaya. Wala na rin siyang balita kay Nancy, lalo pa at hindi na niya tinuloy ang kasal nila. Isang taon pang lumipas ay isang engranding kasal muli ang naganap sa isla. Pinatunayan ni Marcus kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. At isang sorpresa naman ang ibinalita ni Danica sa asawa sa unang gabi ng honeymoon nila. Dahil 5 buwan na siyang buntis sa pangatlo nilang anak. Labis naman ang kaligayahan ni Marcus dahil sa blessing na patuloy na dumarating sa buhay nilang mag-asawa. At hindi siya magsasawang magpasalamat sa itaas sa lahat ng biyayang natatanggap niya. Ang maayos na trabaho, masaya at kumpletong pamilya na walang makakapantay na kahit na anong bagay. At pinapangako niya sa sarili na ibibigay niya ang lahat ng makapagpapasaya sa kanyang asawa at sa mga anak nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.